Tandaan po natin to. Kung may panulat kayo, sulat po ninyo ito. Live today for the Lord and trust the Lord for tomorrow. Dapat yung buhay po natin ngayon, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At yung kinabukasan natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Lord, bahala ka na po sa kinabukasan ko. Sa iyo ko, consider the Lord's place in your future. Consider the Lord's place in your future. Dapat yung pangarap natin, sa hinaharap, dapat laging may puwang ang Diyos. Dapat laging may espasyo para sa Diyos. Dapat laging may lugar ang Diyos sa mga pangarap natin, doon sa future natin. What kind it is? Ano bang bagay ni Lord? Pangarap ko na yung future, magkaroon ako ng business na malaki at maganda. Consider the place of the Lord. Sabi natin kanina, wag na wag kang mangangarap na hindi kasama ang Diyos. Dapat doon sa pangarap mo, kasama lagi ang Panginoon. Consider the Lord's place in your future. Lord, pangarap ko magtrabaho sa ganito. Consider the place of the Lord. Pangatlo, consider your future in the Lord. Kanina, dapat may lugar ang Diyos sa pangarap mo, sa buhay mo, sa kinabukasan mo. Pero itong pangatlo, consider your future in the Lord. Ano pong ibig sabihin? Consider mo ito, kapatid. Pag-isipan mo ito. Yung kinabukasan mo, nasa Panginoon. Yung magandang mong future, hawak ng Panginoon. Kung ano, may pangit kang pinagdadaanan ngayon, huwag kang mag-alala, ngayon lang yan. Ngayon lang yan. Kasi may nakahandang magandang bukas ang Panginoon sa buhay mo. God is preparing great things in your future.